siya sa mga kabataang kinakitaan ng malaking potensyal bilang aktres sa mundo ng showbiz. Nakilala dahil sa kabi-kabilang TV guestings at commercials. Pero ang lahat ng iyon biglang naglaho nang siya ay mapabalitang buntis. At sa pagputok ng balita at mga intriga tungkol sa kanyang kalagayan, buong tapang niyang hinarap ang kanyang responsibilidad at walang pag-aalinlangang inamin sa madla ang kanyang mga pagkakamali para magsilbing leksyon sa mga kabataang tulad niya. Mga kaibigan, tunghayan po natin ang kwento ni Valerie Concepcion. Puka muna. Asan na yung sinasabi mong surprise mo sa akin? Teka. Pinag-ipunan ko to. Sana magustuhan mo. Thank you, nasasabi eh. O sige, sasabihin ko na. Okay, bye. Valerie, sigurado ka bang dala mo na lahat ng mga requirements mo? Baka may makalimutan tayo may continuity. Pare pagka may alam kang gusto mag-rent ng van, meron ako. Pinaparent ko yung sa akin. Tsaka mas mura yun kasi sa mga renta ka. Tabi muna tayo. Mami, pwede ko ba kayo makausap ni Daddy? Tungkol saan? Tungkol sa birthday mo. Ka mag-alala, magpa-party tayo. Pero huwag muna ingrante, ha? Total, 17th birthday mo pa lang naman eh. Pero Mami, kasi hindi po tungkol dun eh. Sweetheart, sandali. Pare, sandali Bakit? May gusto raw sabihin sa'yo tong anak mo. Ano yan? Pwede ko ba sa kwarto tayo? Oo, sige. Tara ho. Ang gusto ng anak mo? Siguro tungkol sa manliligaw. Ano, papayagan mo ba? Ligaw. Boyfriend. Ang bata pa ng anak mo para dyan. Ano ka ba naman? Ikaw naman, oh, dalaga na yan. Para ka namang hindi nagdaan sa ganyan. O, ano yun, anak? Mami, Daddy, May nanliligaw na sa'yo. Yun ba yun? Bakit ka umiiyak? Kung meron naman nanliligaw sa'yo o magkaka-boyfriend ka hindi naman kami magagalit. Pero sana wag naman... Mami, Daddy. Buntis po ako.
Bata pa lang ay naging pangarap na ni Valerie ang maging artista. Kung kaya't sumasali siya sa mga extracurricular activities tulad ng stage plays, singing at beauty contest sa kanilang eskwelahan. Isang hilig na madadala niya hanggang sa siya ay magdalaga. And the winner is Miss Valerie Concepcion. Yan. Dito ko ito lalagay para lahat ng bisita natin pagdadating makikita kagad. Galing-galing ng anak natin, tsaka ang ganda-ganda kanina, Dad, no? Oo nga, ganda kanina ni Ate Val, di ba? Siyempre, mana ata sa ate yan. Ni, mas maganda yata si Ate Val sa'yo, no? Hep, sandali, ha? Ang importante, walang pangit sa mga anak ko. Kaya ka, no? Oo, at saka walang kompetensya. Kailangan nagtutulungan kayo kasi magkakapatid kayo. Tama ang mami ninyo. At tatandaan ninyo, bukod sa ganda, importante may laman ng mga ulo ninyo. Kaya mag-aral na maigi, ha? Ikaw, Val, baka naman napapabayaan mo na yung pag-aaral mo dahil sa mga extra activities mo sa school. Ang balita ko pa tatakbo ka raw sa student council. Daddy, hindi po. Kaya nga po nila ako kinuha candidate for student council kasi matataas yung grades ko. Buti kung gano'n, ha? Pinapaalala ko lang sa'yo na ang priority mo pa rin ay ang pag-aaral mo. Maliwanag? Po. Yan ang baby ko. Kaya na. Ha? Walang pangit, ha? Lahat. Maganda ang mga anak ko. Kasabay ng pag-aaral ay pinagpatuloy ni Valerie ang pagtahak sa pangarap niyang maging artista. At ito ang nagtulak sa kanya para maging isang commercial model hanggang sa dumating ang isang oportunidad na magbibigay daan upang siya ay makapasok sa mundo ng showbiz. Daddy, di ba po wala naman po kayong pasok sa office ngayon? Okay lang po ba kaya hatin niyo po kami? Saan ang punta ninyo? May audition po kasi sa GMA para sa isang show. Kung magko-commute po kami, malulusog po yung makeup ko. Di ba sinabi ko na sa'yo, itigil mo na yung mga BTR ng anak mo, yung mga commercials niya. Ngayon naman pinag-aartista mo. Paano na yung pag-aaral niya? Nag-usap naman kami nito eh. Sisiguraduhin kong hindi mapapabayaan ng pag-aaral. Tsaka talagang pangarap niya mag-artista. Mahirap namang pigilan, ano? Bahala kayo mag-usap mag-ina, pero ako tatanungin ninyo. Ayoko talaga. Ngayon, kung gusto nyo, mag-taxi kayo. Dad, sige na. Bale, mag-taxi tayo. Ha? Huwag ka na malungkot. Sige na. Mr. Aurelia Aison? Ako po yun. Ikaw na. Mami, ang dami-dami nag-audition. Ano kaya ako dito? Mukhang iba sa kanila magaling pa umarte. Ako, experience ko lang yung school plays namin. O, ikaw ang bahala. Kung ayaw mo na, pwede na rin tayong umuwi. Tsaka, matatanggal na rin ang init ng ulo ng daddy mo. Hindi po, sige po. Itutuloy ko po itong audition. Gusto pong patunayan kay daddy na maipagmamalaki niya ako. Para hindi na rin po siya magalit. Huwag mong alalahanin ng daddy mo. Mahal ka nun. Alam mo naman ng mga tatay eh, pagdating sa mga anak na babae, seloso. Tsaka yung mga kasabay mo, huwag ka magpapasindak dyan sa mga yan. Kayang-kaya mo yan. Miss Valerie Concepcion? Ako po yun. Ikaw na. Kayang-kaya mo yan. Galingan mo, anak, ha? At tila pinanigan nga ng tadhana si Valerie dahil sa dami na nag-audition para sa panghapong youth-oriented show ng GMA7 na Click. Isa siya
sa mga pinalad na makuhang regular cast. Bagay na labis na ikinatuwa ng dalaga. Ngunit may isang malaking sakripisyo na kailangang gawin si Valerie. Ano? Hindi papasok sa eskwela ang anak mo? Hindi naman sa ganon, Rudy. Ang ibig sabihin, mag-home study siya. Dahil mahirap pagsabayin ng eskwela at ang pag-aartista. Hindi pwede. Pero Daddy, sayang naman po yung pagkakataon. Ang sisirain mo, yung kinabukasan mo. Hindi ka mag-aartista. Kaya umakyat ka at pumasok ka sa kwarto mo. Kung saan mo kasi pinapasok yung anak mo eh. Bakit ka ba sa akin nagagalit? Hindi ko naman pinagtutulakan niya anak mo kung saan-saan eh. Sino bang magulang ang gustong masira ang kinabukasan ng kanyang anak? Sinusuportahan ko lang ang pangarap niya at yun ang hindi mo ginagawa. Dad? Nag-usap na kami ng mami mo. Nag-usap po? Magre-resign na siya sa trabaho niya. Ho? Bakit po? Kung mag-aartista ka, kailangan mo ng kasama. Pinapayagan niyo na po ako? Basta ipangako mo sa akin na ipagpapatuloy mo yung pag-aaral mo. Seryosohin mo yung pag-aartista mo dahil hindi yan isang laro. Dapat yan pinagbubutihan parang trabaho. At ipapangako mo sa akin na wala kang gagawin kalokohan. Nakaintindihan tayo? Opo, Daddy. Pinapangako ko po na magiging proud po kayo sa akin. Promise. Alam mo, ang galing mo na talaga umarte. Pwede ka na sa drama. Ang bilis mo umiyak. Dad, talaga oh. Pagigyan mo lang, ha? Tuluyan na ngang pinasok ni Valerie ang pag-aartista. At higit pa sa inaasahan, ang naging takbo ng kanyang career. Magkabila at sunod-sunod ang shows na binigay sa kanya. Sa maikling panahon, isa ding offer para sa pelikula ang kanyang nakuha. At wala pang isang taon sa larangan ng pag-arte, nakatanggap na kaagad siya ng isang napakalaking parangal. And the Star Award for the Best New Female TV Personality goes to Valerie Concepcion, Click GMA 7. Thank you po sa PMPC for this award. Thank you po sa lahat ng mga sumusupport at nagmamahal sa akin. Direk Mac, thank you! Direk Dom, Direk Mark. Ayan, basta ito, dito ko ilalagay para lahat ng taong dadating makikita kagad dyan. Mami, no? Mami talaga, oo. So, oo, proud lang ako, no? Ba't ikaw, hindi ka proud sa kapatid mo? Oo nga. Alam mo, Val, mas maganda pa rin ako sa'yo. Sikat ka lang. Pero congrats, ha. Pag marami ka ng pera, libre mo sapatos, ha? Ay, nako. Ay, nako si ate. Ang kapal-kapal, oh. Oo, ano? Ate Val, yung ba na yun? Oo, ka na! O, teka. Hindi naman sa loto nanalo yung ate ninyo, ha? Magpahinga na kayo para mapagpahinga rin ate ninyo. Sige na. Oo nga, Sige na. Up, tulog na. Alam mo, anak, ang daming nag-text sa akin, tumawag, mga kaopisina ko, mga kaibigan, pati yung mga malayo nating kamag-anak. Lahat sila kinukongratulate ako dahil sa'yo. I'm so proud of you, baby. Thank you po, Daddy. Alam nyo, wala naman po kayo ni Mommy. Kung hindi po dahil sa inyo, wala rin po lahat to.
Basta lagi mong tatandaan, baby. Nandito kami ni mami mo. Lagi ka namin susuportahan sa lahat ng bagay. Okay? Okay po. Beauty rest para Oo lang nga, gumanda. tama na kadramaan mo, Dad. Yeah. Beauty rest, beauty rest. Tayo mo. Cut! Alright. Direk, yes. Opo. Sige, sabihin ko, Direk. Very good, Valerie. Thank you po, Direk. Okay. Doon muna kayo sa standby area, tapos tawagin ko na lang kayo ulit. Ha? Tawagin ko sa'yo, papatawag ko kayo sa PA. Okay. Sige po. Second setup, Garni. Dito tayo, 2-1. Tapos din. Valerie, kinukulit kasi ako ng pinsan ko eh. Gusto ko raw makilala. Okay lang ba? Sinong pinsan? Yung palagi kong kasama sa taping. I'm sure nakita mo na siya eh. Ganun ba? Sige, Okay lang? Okay lang? Okay lang. Pinsan, okay na daw. Ika. Dali. Valerie si Carlo. Carlo si Valerie. Hi. Hi, Kuya Carlo. Kuya Carlo, tanda mo na kasi eh. Ilan taon ka na ba, Valerie? 15. 15. Ikaw, Pinsan, ilan taon ka na ba? 25. 25. Kuya ka na nga. O, paano? Usap muna kayo. Ito lang ako ah. Basa lang ako yung script. Upo ka muna, Kuya. Dahil na rin sa angking husay sa pag-arte ni Valerie, napansin agad siya ng mga kritiko. At hindi nagtagal, nagkaroon na rin siya ng sariling mga tagahanga. Nagtuloy-tuloy ang magandang takbo ng kanyang showbiz career. At kasabay nito, ang pagdating ng isang binata na magpapaibig sa kanya. Bebe, miss na kita. Ano ka ba? Di ba kakakita lang natin ng isang araw? Oo, pero miss na kita eh. Naman sa totoo lang, miss na rin kita eh. Katabi ko nga yung stuffed toy na binigay mo sa akin. Val, Ma! tulog ka na. Puyat ka na ilang araw sa taping ah. Bumawi ka naman. Sige po, Mami. Saan ba galing yung stuffed toy na yan at lagi mong bitbit hanggang taping? Binili ko po. Ang cute po, di ba? O sige, tulog na ha. Sige po, good night po. Good night. Hello? Bebe? Miss na talaga kita. Meron ba gagawin bukas? Taping or show? Wala naman. Bakit? Bukas na lang tayo mag-meet para makatulog ka na ngayon kasi alam kong pagod na pagod ka na eh. Okay, see you tomorrow. I love you. Love you too. Okay, good night. Good night. Sige na, ibaba mo na yung phone. Ikaw na. Okay. I love you ulit. Sa pagdaan ng mga araw, lumalim ang relasyon ni Valerie at Carlo. Bagay na unti-unting napansin ng mga magulang ng dalaga.
Kamusta na nga pala si Valerie, ha? Okay lang naman. Napapansin ko lang dyan sa anak mo, kapag nandito sa bahay, nadadala sa telepono. Ikaw naman, normal lang yun. Nagdadalaga na yung anak mo. Baka naman may naliligaw na. Wala naman nababanggit. Baka may boyfriend na. Alam ko may nagugustuhan. Ano sa tingin mo? Hindi ko alam. Pero, huwag ka mag-alala. May tiwala naman ako dyan sa batang yan eh. Kung sakali magsasabi yan. Kung sa bagay, mabait naman yung anak mo eh. Hindi yan basta-basta nagagawa ng kalokohan. Lingid sa kaalaman ng kanyang mga magulang, natuto ng magsinungaling ang dalaga para lang makipagtagpo sa nobyo. Daddy, Mami, pupunta lang po akong mall. Sino kasama mo? Mag-stroll lang po kami ng mga barkada ko. Ihahatid ka na namin ng mami mo. Sige po. O, si Tar, Sa murang edad na 15 taon, tila na kay Valerie na ang lahat ng maaaring hilingin nito. Isang mabuting pamilya, isang nobyong nagsisilbing inspirasyon at nagdudulot sa kanya ng kakaibang sigla at saya, at isang umuusbong na karir sa showbiz. Bagay na pinangarap niya mula pagkabata. Ngunit dala ng isang hindi inaasahang pangyayari. Ang lahat ng ito'y unti-unting magbabago. O, sige na. Mag-ingat ka, ha? Opo, Mami. May pera ka ba? Ha? Thank you po. Ate, pasalubong ko ah. Oo naman, ikaw pa. Bawa na namin ni mami mo, ha? Sige po, ingat po Okay, kayo bye. ha. Bye-bye po. Bye-bye. Bye-bye. Ingat, Mami, ha? dyan na ako. Ako, sumiksik na naman ito. Bunso talaga. Dali, dali. Nako, ang laki-laki na eh. Nakasiksik. Ako, parang ano. Bye-bye po. Bye, ingat. Hi. Hi. Sige na. Nililigawan ka daw ng kasama mo sa show, ah. Si Ryan. Oo, pero hindi ko naman pinapansin eh. Dapat lang. Selos ka ba? Dapat ba? Ikaw lang naman baby ko eh. Hindi, meron akong surprise sa'yo. Ano yun? Kaya lang nasa bahay eh. Okay lang ba pumunta tayo sa bahay para magbigay ko sa'yo? Pasok na. Carlo, ikaw ba yan? Oo, ma. Sino kasama mo? Kaibigan ko po. Dito kami sa kwarto. O, sige. Halika. Upo ka muna. Asan na yung sinasabi mong surprise mo sa akin? Teka. Kasi nakasik.
sa likod, naluwag-luwag sa likod. Siyempre, Dad. Alam mo naman yan, baby yan eh. Lagi yan nakasiksik. Ang bunsay-bunsay eh. Pinag-ipunan ko to. Sana magustuhan mo. Ano ba eh? Naraulo yung driver na yun, ha? Huwag mo napansinin. Ingat ka na lang. Bigla siya kasing kumakat, eh. Thank you, ah. Check tayo doon, ha? Dad, ano pong nangyari? Bakit po may basag yung salamin? Nabangga kami. Eh, tumama nga ulo nito. Oh. Okay ka lang? Okay lang ako. Ating pasalubong ko. Ikaw talaga? Ito na. Kain pa rin? Siyempre. Nang kay ate. Thank you. Kamusta naman yung lakad nyo? Food mo? Okay lang po. Nag-enjoy ka naman? Okay naman po. Uwi na tayo. Para mapaayos ko itong sasakyan, no? Halika na. Bebe, ilang buwan ka nang hindi nagkaka-period, ah. Oo nga eh. Di ka ba natatakot? Hindi. Andiyan ka naman eh. Tsaka, mahal mo naman ako, di ba? Oo naman, pero dapat makasigurado tayo. Anong gagawin natin? Sige, bukas punta ako sa taping mo. Bigyan mo ko ng sample ng ihi mo, okay? Okay, sige. Hello? Hello? Ano nang resulta ng test? Beb, positive yung test, eh. Ano? Sigurado ka ba? Umili ka na isa pa. Subukan mo ulit. Sige. Ano na? Beb, positive talaga, eh. Huwag kang mag-alala. Hindi kita iiwan. Pananagutan ko yan.
Mula sa lihim niyang pakikipagnobyo hanggang sa kanyang pagbubuntis, nanatiling walang kaalam-alam ang mga magulang ni Valerie sa kanyang pinagdadaanan. At sa paglipas ng mga araw, habang patuloy siyang inuusig ng kanyang konsyensya, lalong naging mahirap ang mga pagsubok na kailangang harapin ni Valerie ng mag-isa. Ngunit pilit man niyang itago, sadyang walang lihim na hindi nabubunyag. Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Uy, Val, ano ka ba? Line mo na susunod. Ano po yun? Ang sabi ko, linya mo na yung susunod. Ganun po ba? Naku, pasensya na po. Ano ba nangyayari sa'yo? Masama bang pakiramdam mo, anak? Po, kulang lang po siguro ako sa tulog. O sige, mabuti pa umidlip ka muna. Gigisingin na lang kita pag ikaw na ang kukunan. Teka, kukunin ko muna yung folding bed mo, ha? Magbasa ka na lang ng script muna. Dumaan ang mga buwan at hindi na kayang itago pa ni Valerie ang kanyang kalagayan. Problema mo. Love life? Ikaw, kamusta na kayo ng boyfriend mo? Wala yun, patay na yun. Ha? Bakit? Ano nangyari? Wala. Nainis kasi ako eh, napakababaero niya eh. Hindi nga ikaw, yan lang eh. Anong yun lang? May sasama pa ba sa boyfriend na babaero? Ate! Buntis ako. Patay ka. Lagot ka kay mami at daddy. Val, ang tanga mo. Ngayon palang gusto na kita patayin eh. Ilang buwan na ba yan? Be, 4 na buwan na tong tiyan ko. Malapit na mahalatang buntis ako. Kailangan na nating sabihin kina mommy. Anong gagawin natin? Sige. Pupunta kami sa inyo. Pero Be, palagay ko kailangan mo na sabihin sa parents mo eh. O, ano yun, anak? Mami, Daddy, May nanliligaw na sa'yo. Yun ba yun? Bakit ka umiiyak? Kung meron naman nanliligaw sa'yo o magkaka-boyfriend ka eh, hindi naman kami magagalit. Pero sana wag naman... Mami, Daddy. Buntis po ako.
Magandang gabi po. Tita po ako ni Carlo at gusto po sana namin magkausap tayo tungkol sa mga bata. Pasensya na ho kayo. Ngayon lang namin nalaman eh. Hindi pa kami handa makipag-usap tungkol dyan. Bumalik na lang kayo sa ibang araw. Naiintindihan po namin. Seth, baka pwede natin pag-usapan to. Narinig mo yung sinabi ko, di ba? Bumalik na lang kayo. Anong kasalanan natin? Saan tayo nagkulang, Rudy? Ako ba may kasalanan at nagkonsinti sa pag-aartista ng anak mo? Hindi ko alam, Mayet. Hindi ko alam. "16-year-old Valerie Concepcion has become a subject of a controversy lately. Ang mainstay ng youth-oriented teen program na Click at sitcom na All Together Now, na ayon sa mga balitay, buntis ngayon. Ayon sa pahayag, kumakalat na raw ang usap-usapan sa mismong bakuran ng GMA. Pregnancy has taken a whole new meaning in showbiz. Ironically, the supposed symbol of birth could signal the death of one's career. Sa isang iglap, ang ganitong pangyayari ay sapat na upang lumikha ng lamat sa career ng isang baguhang aktres, lalo na't kung menor de edad. She has to put on hold her dreams of becoming a bigger star. Parang pinagsakluban ng langit at lupa ang mga magulang ni Valerie nang malaman nilang buntis ang kanilang 15 taong gulang na dalaga. Bagay na hindi nilang magawa itago sa publiko, lalo na sa press, na sigurado silang pagpipiestahan ang sitwasyon ng kanilang anak. At hindi nga nagtagal, unti-unting naglabasan ng mga write-up at iba't ibang blind items tungkol sa kalagayan ni Valerie. Mabuti naman at sinabi mo agad para makapagpahinga ka naman at yung bata. Kamusta ka naman? Okay lang ho. Eh kayo ho. Alam nyo, sabihin na natin hindi magandang nangyari, pero hindi ibig sabihin yun na masama ang bata. Mahanga nga ako sa inyo dahil yung ibang artista pagka nabuntis nagdadalawang isip para ipalaglag ang bata. Pero kayo, andyan, bubuhayin pa rin ang bata. Lahat naman po tayo nagkakamali, pero lahat ng pagkakamali ay naiaayos natin. Di po ba? Huwag kang mag-alala. Kung gusto mo pa rin bumalik sa pag-aartista, Valerie, tutulungan ka namin. Hindi po ba? At dahil na din sa mga nangyari, mas pinili ng mga magulang ni Valerie na ilayo ang dalaga kay Carlo. Carlo, anong gagawin ko? Pinagbabawalan na ako nila mami at daddy makipag-usap sa'yo. Huwag ka mag-alala. Ako nagagawa ng paraan. Hindi ako papayag yung tuloy na tayo magkalayo. Promise mo yan, ha? Oo. Hindi kita iiwan. Papatunayan ko sa kanila na ako ang karapat-dapat sa'yo. Mag-aaral ako ulit. Magtatrabaho ako. Sa kanila yung cellphone. Hello? Akin na sabi. Bebe? Hello?
Bebe. Hindi ka na rin lalabas ng bahay, ah. I'm sorry. Matapos ang pag-uusap na iyon sa telepono ni na Valerie at Carlo, ay hindi na muling nakapag-usap ang dalawa. Ang inaasahang pangako ng binata na hindi kailanman iiwan si Valerie at patutunayan ang sarili sa mga magulang nito ay kasabay na naglaho ng kanyang boses sa telepono. Masakit man para kay Valerie, mag-isa niyang hinarap ang mga sumunod na araw at buwan. Yan, Denise! Dali! Uy, hintay, dali lang. Ano ba? Ate, saan daw kayo pupunta? Wala, mamamasyal lang daw, sabi ni Mami at Daddy. Ganun ba? Sige, uwian niyo na lang ako ng pasalubong, ha? Sige. Ano pang ginagawa mo dyan? Ano po? Ang sabi ko, magbihis ka na at aalis tayo. Hindi ko ba nakakaya na isasama niyo ko? Sabi ko sa'yo noon, lagi mong tatandaan na kahit anong mangyari, asahan mo na susuportahan ka namin ng mami mo. Isa pa, kahit anong mangyari, hindi ka namin ikahihiya. Magbihis ka na. Aalis tayo. Daddy. Ano yun? Mahal na mahal ka namin ng mami mo, anak. Hindi ka namin pabayaan. Tandaan mo yan. Hindi nagtagal ay isinilang ni Valerie ang isang sanggol na babae na pinangalanan niyang Heather Fiona. Anak, isa lang papakiusap sana namin ng daddy mo.
Mahalin mo yung anak mo at huwag mo siyang papabayaan, ha? Huwag po kayo mag-alala, Mami, Daddy. Mamahalin ko po siya. Katulad po ng ginawa niyong pagmamahal sa akin. Isa pa po, kung papayagan niyo po ako, gusto ko po sanang mag-artista ulit. At magbabalik showbiz ka. Naglabas ng statement ang Jimmy Artist Center, di ba? Na the moment na you're back into shape, diretso ka pasok sa trabaho. Alam ko, susuportahan nila ako. Hindi nila ako papabayaan. Yung mga kaibigan mo, mga kabarkada mo, may message din sila para sa'yo. Nandito lang kami mga kaibigan niya para sumuporta. Yun, good luck sa lahat ng gagawin mo. Tapos, dito lang ako para sa'yo. Masaya kami na ikaw ay nagbabalik, Valerie. Welcome. At full-out support pa rin ang buong pamilya sa kanya. Makaraan ang ilang buwan matapos manganak si Valerie, ay muli siyang binigyan ng pagkakataon sa mundo ng showbiz. Inaamin ko na nagkamali ako. At yun ho ang dahilan kung bakit gusto kong bumalik. Ayoko ho kasing tumatak sa isip ng mga tao na ako yung artista nagkamali at dahil doon ay nasira ang kinabukasan. Gusto ko hong ipakita sa lahat na kaya kong bumangon ulit. At gusto kong patunayan sa sarili ko at sa mga magulang ko na maipagmamalaki pa rin nila ako kahit nasaktan ko sila. Isa lang naman po ang hinihiling ko sa inyo at sa mga tao. Na sana'y pagbigyan niyo po ko. Bigyan niyo po ako ng pagkakataon na gawin yon. Lahat naman po siguro tayo yung nagkakamali sa buhay, hindi ho ba? Oo naman. Sabi nga ng mga tao sa production mas gumaling ka raw umarte ngayon. Aba Valerie, baka pwede naming malaman kung sino yung inspirasyon mo. Sino nga ba yan? Pwede namin ba? Nalaman kung sino siya. Valerie, alam mo, yung mga panahong iyon, ng kapusukan mo o kapusukan ninyo, reflecting on that now, could you have helped it? Napigilan mo kaya? Siguro oho, kasi ngayon, na-realize ko na kung ano yung mga dapat kong i-prioritize sa buhay. Alam ko na kung ano yung mga mas dapat kong pahalagahan. Yung relasyon sa manliligaw, paano mo sana dapat inalagaan yun? Para hindi nga sana humantong sa isang bagay na ngayon yung pinagsisisihan. Sana hindi ako naglihim. Para at least mas nag-guide nila ako, naturuan nila ako na parang dapat sa isang relationship, ganito, ganyan, ganyan. Ano dapat sana ang naging activities ninyong dalawa ng boyfriend mo? Kung alam po kasi ng parents ko na may boyfriend ako noon, siguro po papayagan nila ako na parang nakikita kami sa bahay lang kami, parang nanonood ng TV, kwentuhan lang. Okay. Kumbaga parang at least nag-guide po nila yung relationship, parang gano'n. Kamusta ka ngayon at sa ama ng anak mo? How is your relationship with him now? Ngayon, hindi ko po alam kung nasa siya. Wala po akong balita sa kanya. Ano na kayo? Nag-break kayo? Hiwalay na talaga? Wala po akong balita sa Pero kanya. alam niya na may anak kayo? Po, alam po. Alam niya? Yeah. Nagsusupport ba siya? Hindi po. Totally walang communication? Totally wala pong communication, wala pong anything. Nung nanganak ka ba, binisita ka niya, pinuntahan ka niya? Hindi rin. Would you have wanted him to do that? That time, siguro oo. Kasi, kumbaga, parang that time, parang lahat against. Kumbaga, parang wala po ako ibang karami, kundi yung family ko May ambition ka naman dinadala for your baby? Maging best mother that I can be. I mean, yung magiging proud siya sa akin paglaki niya kahit na ganito yung nangyari. Siguro naman po lahat naman po ng magulang gusto nila makatapos yung anak nila sa pag-aaral. Hanggat kaya ko po ibigay ko po sa kanya. I mean, I want the best for her. Kung nandito siya, andyan siya sa'yo, no? What would you tell him? Siguro po na-realize na lang din niya kasi na I'm better off with my parents. Kaya, kumbaga, nag-decide na rin po siya na maging manahimik. Gano'n na lang ba yun? As of now, I have nothing to say. What do you say to your parents now?
I wanna say thank you. Thank you for everything. For loving me, for supporting me all throughout. Sorry po kung nasaktan ko kayo. Ayoko naman po talaga saktan kayo. Mahal na mahal ko po kayo. Tibay mo, ha? Humingi rin ako ng strength kay God talaga. Kumbaga, siya lang po talaga yung takbuhan ko. At saka siguro, dahil nga po nandyan na rin yung parents ko para tulungan ako, kumbaga, nakayanan ko lahat to dahil sa kanila. Ano naman sa tingin mo ang pwede mong i-impart mo sa mga kabataan na rin sa atin? Kasi mga kabataan po ngayon, di ba, parang, kumbaga, laging friends, barkada. Yes, akala nila, kaaway nilang parents nila. Pag may problema, parang laging yung friends lang yung takbuhan. Hindi ang pero parents. hindi, marirealize yun na at the end of the day, no matter what happens, may yung family mo pa rin, yung parents mo pa rin yung talagang tutulong sa'yo at susuporta sa'yo ng buong pagmamahal. Ako, mas lalo ko po sila na-appreciate, mas lalo ko sila pinahalagaan ngayon, mas lalo ko po silang minahal dahil sa nangyari. Okay. But of course, kami din, we congratulate you on one point, na magaganda ang mga realizations mo sa karanasan mo. And, that can give you strength. Hopefully, ganun na. It will give you strength para maipagpatuloy mo ang career mo, ang buhay mo, at maalagaan mo ang anak mo na ayos na pamamaraan. So, this is for you, Val. Thank you po. Thank you po. Thank you very much for allowing us na itampok ang portion ng buhay mo. Thank you po. Gusto ko magpasalamat sa inyo, Tita Mel. You're welcome. Dito sa Magpakailanman, sa GMA7, sa family ko, sa lahat po ng mga taong patuloy na sumusuporta sa akin. Simula nung umpisa hanggang ngayon. Ayan, salamat po. Maraming salamat po sa inyo. Dala ng kanyang kapusukan ay isinugal ni Valerie ang sariling kinabukasan, kasama ang lahat ng biyaya at pagkakataong minsang dumating sa kanya. Sa tulong ng mga magulang at mahal sa buhay, unti-unti nang isinasaayos ni Valerie ang kanyang buhay. Pilit itinatama ang mga pagkakamali, lalong pat alam niyang higit sa kanyang sarili. Siya'y nabubuhay na ngayon para sa kapakanan ng kanyang pinakamamahal na anak. At sa kanyang pagbangon mula sa pagkakadapa, maliman na siya ay nagbuntis na wala sa oras, isa lang ang malinaw sa kanya. Ang huwag ituturing na pagkakamali ang anak kailanman. Ako po si Mel Tiangco at ito ang kwento ng bawat isa sa atin. Ngayon, bukas at magpakailanman. Magbabago ang sinisigaw nitong aking puso. Magpakailanman, magpakailanman. Sa tuwing kinakailangan mo'y narito ako, handang dumamay sa iyong lingkod. Habang buhay ay hindi maglalaho, ang himig natin ay aawitin ko. Sana ay pakinggan, tayo ay walang hanggan. Magpakailanman, hindi magbabago ang sinisigaw nitong aking puso. Magpakailanman, magpakailanman.